Hello kasangga, kumusta ka ngayong araw? Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Jumil. Day 12 na ng ating kasangga vlog challenge ngayon dahil tayo ay may 365 na araw para sa kasangga vlog challenge. At nandito ako ngayon sa Sydney, isa pa akong machinist at nagninegosyo din. Ba't ko to sinishare kasangga? Kasi meron tayo kasanggang kalaban dito. Ang kalaban natin dito sa ibang bansa ay yung kahirapan ng ating sitwasyon. At naniniwala ako kasangga na ang pagninegosyo dito sa ibang bansa ang sagot para makaalis tayo sa sitwasyon na iyon. Kaya kung naniniwala ka rin doon kasangga, samahan mo ako kasangga at mag-join ka kasangga sa KAUPH. Yun ay samahan ng mga Pilipino na malakas ang loob at malalaki ang pangarap. At sama-sama tayo doon kasangga na labanan ang sitwasyon natin na makaalis tayo sa kahirapan dito sa ibang bansa sa ating sitwasyon ngayon. At sana wag mo mamiss yung ating gagawin in the future sa KEUPH. Kaya join ka na doon kasangga at kita-kita tayo doon. Kasi naniniwala ako kasangga na basta may malaking pangarap ka, kasangga na kita. Kaya hanapin mo na kasangga sa Facebook group KEUPH. Kasangga ako, United Pinoy Hanap Buhay. Yun lang kasangga, tara, ano na tayo ngayon? Kasi kalalabas ko lang ngayong umaga. Panggabi ako eh. Nakaantok na, 6:30 na ang oras. Tara kasangga, samahan niyo ako ngayong araw sa ating day 12. Yung mga kasangga, bago tayo matulog mga kasangga, mag-breakfast muna tayo kasi mag-alas 7 na rin eh. Nakalabas kasi ako kanina, halos 6:30 na. So 7 na rin. Pag matutulog ako, medyo maalanganin ako sa tanghalian kaya kaya muna siguro ako bago matulog. Kagabi nga pala, nag-bake si Kati, ang aking asawa ng parang kalamay. Ito, di ko alam kung anong tawag dito. Para siyang kalamay. At actually, buo pa nga siya eh. Ako yung unang huhusga at titikim. Nandun pa siya, buo pa siya. Kinunan ko lang ng itong ano ko na to. Pero isang buo pa siyang bilog. So, may latik siya sa ibabaw. Mukhang masarap eh. Titikman natin na tuhusga natin kung ano talaga ang lasa. Titikman na natin. Para siyang sticky rice eh, na nakalamay eh. Tingnan natin. Titikman na natin kasangga kung talagang masarap kasangga. Kasangga. Masarap kasangga. Sarap. Namnaman kasangga. Ang sarap. Masarap siya kasangga. Pero. Masarap siya. Na, alam mo itong itsura niya kasangga. Kung ano yung naisip niyong parang lasa niya. Ganun mo siya matitikmam. Kasi iniisip ko, di ba kalamay? Di ba sa kalamay siya? So iniisip ko, lasang kalamay siguro to. Kasi may latik din sa taas eh. Kasangga. Nung tinikman ko kasangga. Champion. Best in the world. Naluto ni Binake ni Kati. Actually, honestly, masarap talaga siya. Kasi yung asawa ko gusto pagka nagluluto, nag-bake, gusto niya. Masarap lagi. Pero kasangga, ito, talagang masarap siya. Kung maubos ko, sakto-sakto sa kape. Kalamay talagang nasa niya. Sarap. Ngayon lang nag-bake ng ganito si Kati. Ng ganitong itsura. Pero talagang saktong-sakto yung lasa at nakuha niya yung yung texture. Ang sarap din ng texture, hindi siya makunat. Pati yung tamis, gustong-gusto ko. Tama na yung tamis, hindi siya masyadong matamis. Pati yung latik, ang sarap. Champion kasangga. Order na kayo kasangga para matikman nyo rin. Ako na magsasabi sa inyo, hindi nyo pagsisisihan. Talagang masarap. Sa mga kaibigan natin dyan sa malapit, order na kayo kasangga. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Masasabi nyo talagang totoo yung sinasabi ko. Ayun. Sarap. Message na kasangga kay Kati at orderan nyo na. Kung matikman nyo din ito. Champion. Yun saktong-sakto lang yung yung texture na Hindi siya makunat to. Ayun Pag kinain nyo, may latik. Masarap. Sarap. Sarap kasangga. Ako na nagsasabi. Order now. Sarap. Wala pa kayo natitikmang ganito kasarap sa buong buhay nyo. Promise. Best in the world to. Kahit ako wala pa akong natitikmang ganito kasarap na kalamay. Normally, pag may kalamay, minsan parang matabang. Minsan naman yung texture niya. Ito, sakto-sakto. Champion lahat. Paano na kaya ginawa ito? Binake niya siguro ito. Message niya kagaya. Order na kayo Hindi ako nagkamali na kumuha na kagaya ko kasi sigurado mamaya pagising ng mga bata, ubos to. Ubos yan, sigurado yan. Pagising mamaya ng mga bata. Kaya natakam-takam din ako kanina. Sabi ko, tikman ko nga. Baka maubusan ako. Sigurado ako mamaya sa kasangga, ubos na to. Pagising ng mga bata. Ilang kasangga. Order na. Message na. Discounted na Sarap. Ako
Ako talaga, sinasabi ko talaga sa asawa ko yung honest na feedback ko. Minsan nga nagagalit sa akin si Kati, ang asawa ko gawa ng minsan pag meron talaga siyang ginagawa o luto o mga halimbawa may binibake siya tapos talaga namang minsan may kulang, may parang kulang. Sinasabi ko talaga kung ano yung kulang, kung matabang, sobrang tamis, kung masarap o parang hindi masarap, sinasabi ko yun. At pag may mga time na talagang sinasabi ko yung honest na minsan nagagalit sa akin. Kaya ako talaga, di baling magalit ka sa akin basta sinabi ko yung totoo. Kasi para ma-improve mo pa, ganoon naman ako. Kaya kahit asawa ko, hindi ko binubola na, ay, sarap niya, ganun. Dahil nga asawa ko, hindi ko siya binubola. Dahil gusto ko pa siya mag-improve eh. Lalo sa kanyang ginagawa eh. Minsan, yung mga minsan sa mga kaibigan, medyo bubulahin mo pa eh. Kahit hindi masarap, sasabihin masarap, di ba? Kasi kaibigan mo eh. Pero sa asawa ko, hindi ko talaga. Kahit minsan pag kunting ganun lang, sasabihin ko talaga. Kahit minsan nagagalit niya sa akin eh. Ngayon, kako yun yung aking talaga eh. Paano ko sa pagkain eh. Ako mga kasangga, hindi ako marunong magluto. Aminado ako dyan. Pero marunong akong tumikim kung masarap yung pagkain o hindi. Marunong ako. Pero sa pagluto, hindi talaga ako Ewan ko ba, may ganun ba? Naniniwala ba kayo nung kasangga na pag hindi kayo marunong magluto, pero marunong akong tumikim ng masarap sa hindi? Marunong ako. At isa na nga tong ginawang kalamay ni Kati, talagang ako na nagsasabi masarap to kasangga. Ako talaga nagsasabi masarap to. Hindi ko kayo alukin na mag-order nito kung alam kong hindi perfect ang pagkakagawa. Hindi. Dahil siyempre ayaw ko mapahiya ang asawa ko eh na sasabihin ko masarap tapos kayo mismo makatikim na hindi. Ako nakasangga nagsasabi, order na kayo para matikman nyo din. Message nyo lang si Kati para ma-deliver. Ako na magdi-deliver. Hindi kayo mapapahiya kasangga. Mga tropa dyan, order na kayo para matikman nyo din. Message na kayo ngayon. Yun lang kasangga. Kasi tawag dun. Para lahat naman makatikim, hindi lang kami. No? Sarap talaga. Mga kasangga, kagigising lang natin ngayon. At nandito nga si Kunil. Pugion na raw siya sa kanyang gupit mga kasangga, oh. Mga kasangga po. What do you want to say to our kasangga, baby po? What do you want to say to our kasangga? Ha? What do you want to say to our kasangga? Dito ka magtingin kasangga. What do you want to say po? Dito ka magtingin, baby, oh. Kay kasangga, oh. What do you want to say? Ano ang gusto mong sabihin sa mga kasangga natin? Ano? Gusto mong sabihin sa mga kasangga natin? Always stay happy and Always stay happy. and stay healthy. And stay healthy and be strong. Did you pray for our kasangga? Mag-flying love mo ang kasangga natin. Mag-flying kiss na sa mga kasangga. Grabe. Yung mga kasangga, nagpapabibi si Kuni. Big boy na. Nagpapabibi pa din. I thought you're big boy now because of your haircut. Why you're still pabibi to Poopy? Dapat hindi na ikaw nagpapabibi kay Poopy. Big boy na ikaw. Nagluluto si Kati ng spaghetti. Itong luto ni Kati, ang kasama ng spaghetti. Namnamin. Best in the world. Ano pa? Best in the world. Best in the world. With matching spaghetti. Siyempre, pag spaghetti, may fried chicken. Namnamin also. Namnamin pa na. Magpuprito din si Mumi ng fried chicken. Mukhang namnaman ang aking baon ngayon. Do you want to say to our kasangga? Are you still baby or just pa baby? Are you still baby or just pa baby? What? I'm not big. You're not baby! Yes, because of your haircut now, you're a big boy now. See? You're not baby anymore. Because you're going to school tomorrow. You start schooling again. Pasok na ulit sila bukas mga kasangga. Tapos na kanilang 2 weeks na bakasyon. Ito kasi, ang bakasyon dito, hindi isang buong buwan, ganun. Hindi isang buong 2 buwan, hindi ganun. Every term dito, nagbabakasyon sila. Every ilan, Han? Normalihan? Hindi ko ilang season. Mga anong season? Spring season. Ganun. Summer, Every season daw pala. Ako kasi, hindi kasi ako Term 4, di apat na. So, 4 na term daw yun. Every season nga pala. Winter, spring, summer, and fall, di ba? Kaya every season na gano'n, nag-term break sila ng mga 2 weeks bago bumalik sa I think maganda yung ganung klaseng setup. Gawa ng yung mga bata, hindi sila ganun ka sa kanilang bakasyon. Halimbawa, 1 buwan. Kaya pagbalik minsan mga bata, ang nakikita kong advantage nun,
yung mga bata hindi masyadong napapersa sa pag-aaral kasi bariwan mo every season. Halimbawa, every 3 months may break sila. So napapahinga sila. Yung pressure nila sa pag-aaral, napapahinga. May time din silang may tulog sila para mag-relax. At after naman nun, sabak na naman ulit. So 3 months na naman after nun, pahinga na naman. Para maganda yung ganung setup, mga kasangga, Kasi sa naranasan natin nung araw, nung tayo nag-aaral pa sa Pilipinas, once a year lang ang bakasyon at mahaba yun. Kaya pagbalik mo ngayon ng school from vacation, parang limot mo na ulit yung pinag-aralan mo. Parang ganun, Parang nalimutan mo na ulit yung parang another year na naman, tapos the whole year ka mag-aaral ulit. Kaya parang somehow, parang nakaka-burn out din, Ganda rin yung ganung klaseng setup, yung every 3 months, magpahinga ka ng 2 weeks bilang estudyante. At ang doon, yung estudyante, hindi ganun na papahinga ng sobrang tagal. Kaya yung kanilang pinag-aaralan, halos hindi rin na, hindi na wawala. Hindi ba yung parang, pag matagal ka nagpahinga, pagdating mo, i-refresh mo naman kung anong mga nangyari, ganun. So, parang maganda rin siguro yung ganung setup. Yun lang yung nakikita kong parang advantage niya na yung estudyante, hindi siya pressure sa pag-aaral. Kaya may nilulong sila na, term break na naman, gano'n. Hinati-hati yung bakasyon nila instead na one time, Parang maganda rin. Tara, kain muna tayo pag naluto na yung fried chicken. Natakam ako, kain muna tayo mga kasangga. Mga kasangga, kain muna tayo ngayon mga kasangga. Sarap ng ating pagkain ngayon dahil si Kati nagluto ng spaghetti, chicken joy, saka spaghetti. Ang sarap. Namnamon, mas masarap pa sa Jollibee. Best in the world. Dami ko nakain. Mga kasangga, kain muna tayo. Oo. Hello mga kasangga, nag-prepare na tayo ngayon para pumasok. Dahil nga may trabaho tayo ngayong gabi. Isang tip ko mga kasangga, na na-discover ko. Dahil ako kasi mga kasangga, makita mo yung pa ako. Ako kasi mga kasangga, ang pa ako kasi nagpapawis kahit anong season ng panahon. Ang pa ako mga kasangga, nagpapawis. Pasmado Kasi nung bata kasi ako, napasma siguro ako sa pagpipedicab ko. Nung bata kasi ako nun, magpipedicab ako maghapon. Tapos minsan, nagbabasa ako sa hapon. Nung bata ako, hindi ako naniniwala dahil siyempre matigas ang ulo natin. Pero, ang ginagawa ko noon, nagbabasa ako ng paa ko sa hapon. Kaya siguro napasma ako. Kaya, yung paa ko, kahit anong season ng panahon, taglamig, tag-init, basta napagod yung paa ko, pinagpapawisan. Kaya naman ngayon, naglalagay ako ng foot powder, yung para wag pagpawisan ang aking paa. Ganon. Na-discover ko kasangga dahil naubusan ako ng foot powder. Naubusan ako noon. Na-discover ko kasangga na may alternative pa ng mga kasangga. Itong medyas ko ilalagay ko na. Na-discover ko kasangga na dahil naubusan na akong foot powder. So ang mangyayari niyan, namamaho yung paa ko pagka wala akong nailagay, Isang beses dahil nga may deodorant din akong nilalagay kasangga. Deodorant, yung mga roll-on na gano'n. Pero dahil nga binilhan ako ni Kati ng aking asawa ng parang spray, body spray lang, gano'n. Hindi ko naman magamit itong mga kasangga dahil nga mayroon akong roll-on So isang beses, sabi ko, ilagay ko kaya ako sa aking paa dahil naubusan na ako ng foot powder Komportable kasi ako sa foot powder, hindi ako bumibili ng mga spray sa paa. Pero sabi ko, para maubos lang to, para magamit ko, in-spray ko ngayon sa paa ko. Ganyan in-spray ko ngayon sa paa ko. Isang beses ginawa ko doon. Hanggang sa napansin ko mga kasangga, hindi pinagpapawisan mga kasangga yung paa ko. Hindi siya pinagpapawisan, as in nakakatulong siya. Parang mas epektibo pa nga siya kaysa yung sa ibang mga foot powder. Nangangamoy pa rin Pero yung paa ko ngayon, hindi siya pinagpapawisan mga kasangga, saka hindi na rin siya nangangamoy. Kaya na-find out ko kasangga na pwede pala yung normal na pang body spray na first brand tawag siguro, basta yung body spray na normal, pwede pala yung kasangga na yung pang-spray mo rin sa paa. Na-find out ko siya dahil yun nga, naubos na akong lagay sa foot powder at hindi ko rin naman to ginagamit sa katawan ko dahil mas komportable ako dun sa roll-on na yung mga Rexona na roll-on. Mas komportable ako dun. Kaya sabi ko, gamitin ko lang sa paa ko. Epektibo pala. Hindi ako pinagpapawisan na sa paa nito at hindi rin nangangamoy ang paa ko. Paubos pero hindi ako nakaranas dumaan ang summer. Hindi nakaranas ng paa ko ng pangangamoy, mga kasangga. Kaya, yun lang sinishare ko lang kasangga dahil epektibo pala to.
Kasi minsan ang mamahal ng food powder sa kanong mga food spray. Food powder ang prepare ko eh. Ako bumili ng food spray. Ang mamahal nun kasangga. Around nasa mga... Siguro kalahati ang presyo nito. Imagine nyo na lang. Doble ang presyo nito sa mga food powder sa kamo. Pwede pala itong ganitong normal na body spray. Pwede pala to na pampaalang, no? Kahit hindi pang mismong sa body. Yun lang kasangga, simple tips. Baka kasi minsan, ganun din yung mga paa nyo at naghahanap kayo ng at masyadong mahal din yung inyong mga binibiling food powder o food spray. Pwede ito mga kasangga. Nasubukan ko ito paubos na. Hindi nag-aanong pa ako. Hindi nangangamoy at hindi nagpapawis. Yun lang mga kasangga. Share ko lang para dagdag kaalaman na. Pasok na tayo ngayon. Anong oras na? Ano na naman? Maraming salamat pala kasangga sa ating Day 12 na pagsama sa amin ngayong araw. At pasok na naman tayo ngayon, no? Yun lang kasangga. Naniniwala ako kasangga na ang lahat na ginagawa natin, kahit yung pagganitong simpleng pagbablog, nakakatulong tayo sa bawat isa. Kaya aking dire-diretso din yung aking pagbablog mga kasangga, no? Kaya kung hindi ka pa nakakapag-join sa ating FB group, sa Facebook group na KAUPH, kasangga ako, United Pinoy Hanap Buhay, yun ay sama ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap, no? Na tayo ay laban lang, walang sukuan kahit mahirap ang buhay ngayon. Yun lang mga kasangga. Paki-comment na rin naman dyan para mag-improve pa tayo sa ating mga binibigay na mga valuable na content, no? At subscribe ka na rin kasangga at mag-follow ka na rin kasangga. Dahil yung isang pagpa-follow mo kasangga, ngayon pa lang kapasalamat na pa ako sa iyo dahil isang malaking dagdag sa akin yung ginaganahan ako pagka medyo nagkakaroon tayo ng increase ng followers dahil kasangga may gagawin tayo in the future. Ang ating pagbablog hindi lang para magpasikat kundi meron tayong mga plano in the future, no? Kaya follow na kayo kasangga para updated ka rin sa ating mga 365 tong videos. So updated ka sa ating mga ilalabas na mga susunod pa mga videos mga kasangga. Yun lang mga kasangga. Muli, papasok na ulit ako. Muli ako si Jumil ulit. Ang inyong kasangga at naniniwala ako kasangga na basta may malaking pangarap ka, kasangga na kita. Yun lang, bye-bye.